Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya't atin pong unawain ang development po ng tiwala ay magbasa ka lang ng Biblia. Magkabisa ka lang ng mga pangako ng Diyos. Paulit-ulit po yun. Para may ipapaalaala ang banal na Espiritu sa atin. Because revelation is always connected in the Holy Scripture. Kailangang matuto tayo sang-ayon sa nasusulat. Hindi sang-ayon sa nakikita, hindi sang-ayon sa kapaligiran. Ang mga paggawa ng Diyos ay sang-ayon sa nasusulat. Kaya't ating pansinin, ang ating i-develop sa ating pag-unlad sa pagtitiwala sa Diyos ay ang pakikinig. Pagbabasa, pakikinig, at pagsasagawa. Pagbabasa, pakikinig, at pagsasagawa. Kaya itong tatlong ito, pag iyong dinevelop, ano ang iyong pakikinggan? Ang salita ng Diyos. At kailangang magtiwala ka rin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi ito katulad ng salita ng tao na pabago-bago. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians 1:20, at ito'y alam na nating lahat at madalas natin itong tinutukoy, for all the promises of God in Him are yea, and in Him amen, unto the glory of God by us. Ngayon, ano po ang ibig sabihin? Yun pong unto the glory of God by us. Ang Diyos po ay pwede niyang luwalhatian ang kanyang sarili sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita sa kalawakan, sa kapaligiran, yung mga likha niya. Yun ang nagpapakita ng karangal at kaluwalhatian ng Diyos. Subalit atin pong unawain, mas naluluwalhati ang Diyos sa isang tao na paniniwalaan ang kanyang salita, na isasagawa ang kanyang salita. Kaya nga po, unto the glory of God by us, para sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan natin. So, yung ating pagbigay luwalhati sa Diyos, yung ating pagbigay ng pagpaparangal sa Diyos, ay minimithi ng Diyos. Kaya kailangan kayo may tiwala sa Diyos at ang tiwala natin ay nakaugnay sa mga pangako ng Diyos. At yung mga pangako ng Diyos ay na kay Hesus Kristo. So lahat ng mga pangako ng Diyos kay Hesus Kristo ay oo at sa Kanya. So God, the promises of God in Him, Jesus Christ, are yea, and in Him, Jesus Christ, amen. So for all the promises of God in Jesus Christ are yes. And in Jesus Christ, all the promises of God are amen. So, ang amen po ay, so be it. Mangyari. Kaya nga sabi ni Maria, be it unto me according to your word. Kaya nga kung titingnan po natin, kapag ikaw ay na-develop na ang tiwala sa Diyos, wow, ikaw po ay magiging manggagawa na ng salita ng Diyos at hindi ka na po matatakot anuman ang kapaligiran, hindi ka na po matatakot anuman ang mga maganap at mangyari sa personal mong buhay. Kaya kung titingnan po natin talagang pagsasagawa at pagsasabuhay ang mahalaga. Sa James 1:22, ipakikita ko po sa inyo na ikaw at ako'y kailangang manggagawa ng salita ng Diyos dahil ang tiwala natin sa Diyos ay nasa ating pagsasabuhay at pagsasagawa ng salita ng Diyos. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Dahil kailangan po ang Diyos ay maluwalhati at siya ay natutuwa kapag tayo ang naghangad na siya ay maluwalhati sa lahat ng ating gagawin at lahat ng ating gagawin kailangang batay sa salita ng Diyos. At maging sa Deuteronomy 28:1, napakahalaga po na ating maintindihan, kailangan manggagawa tayo ng salita ng Diyos. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe
and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. So, pansinin po natin, kailangan tayo ay laging nakatingin sa salita ng Diyos, kaya kailangan lagi nating binabasa ang ating Biblia na ang ating layunin ay maisabuhay ito. At kapag tayo po ay tiwalang-tiwala na sa Diyos, at maging ang Joshua 1, 7 and 8 ay nagpakita rin na iisa ang sinabi ng Diyos kay Joshua katulad ng sinabi niya kay Moses. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee, and turn not from it to the right hand or the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. At sa verse 8, yung meditation on the word, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do. Lagi pong ang layunin ng pagbabasa, ang layunin ng pagkakabisa ay para maisagawa. According to all that is written therein, for there thou shalt make, then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. So, may pangako po dito, pag manggagawa tayo ng salita ng Diyos, ang ating landas, ang ating buhay, magiging maunlad, at magkakaroon tayo ng mabuting tagumpay. So, ito po yung development ng confidence. Kaya't, kailangan po na tayo ay mabuhay naman sa katapatan. Kaya't kung titingnan po natin, indestructible places, and one of those places is the mind of God. So laman po tayo ng isipan ng Diyos. Alam mo kapatid, iniisip ka 24 oras, 7 araw, linggo-linggo. Kada araw, kada linggo, nasa isipan tayo ng Diyos. Pangalawa, ang mga mata niya ay nakatuon sa atin. At naghahanap siya ng pauunlarin. Naghahanap siya ng bibigyan ng mabuting tagumpay. Naghahanap siya ng pararanasin niya ng kanyang kapangyarihan. Sapagkat mismong ang kasulatan na nagsabi that power belongs to God, that mercy belongs to God, that He will judge the world with righteousness. Kaya nga, wala po tayong susulingan, kundi ang Diyos. Huwag ka nang aalis sa Diyos, mabuhay ka nang laging kasama ang Diyos dahil nasa Kanya ang lahat ng kailangan ng buong sangnilikha. Ulitin kong muli, ang kapangyarihan ay pag-aari ng Diyos, ang away pag-aari ng Diyos, at ikaw at ako ay Kanyang kinaawa at kinakahabagan araw-araw. Sapagkat wala siyang magagamit kundi ikaw na nagtitiwala sa Kanya, akong nagtitiwala sa Kanya, ang Kanyang kakasangkapanin para makita ng mga taong walang muwang at walang pagkakilala sa Diyos upang makilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. Tayo'y laman ng isipan ng Diyos. We are in the mind of God. He is thinking of us 24/7. We are in His sight 24/7. And also, His hands always protect us. You are my rock, you are my defense, the foundation of my life is in you alone. Ikaw ang aking batong buhay, ikaw ang siyang nagtatanggol sa akin at sinasamahan ako ng iyong kamay. Kaya't atin pong unawain, He will not forsake nor forget us. Hinding-hindi tayo pababayaan at hinding-hindi tayo lilimutin ng Diyos. Kaya nga kung titingnan po natin, aalalahanin ang sinabi ng Panginoon. Father, forgive them for they know not what they are doing. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ngayon pong sandaling ito nais kong ipaunawa sa iyo. God loves you. At ang Diyos, consistent at constant yung kanyang pag-ibig. At ang sino mang magbabalik loob sa Kanya, oras mismo,
yung kriminal sa kanan ng Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo, ay nagsabi lang, buong buhay niya siya kriminal at masama. Pero sabi niya, nung makilala niya at kinilala niya ang Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikay nasa paraiso na. Sinagot agad siya ng Panginoon. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. So maliwanag po na walang itinataboy ang Diyos. Ang kanyang mga bisig ay nakadipa. Ang sabi nga, ulitin ko muli ang sinabi ko kanina sa isang bahagi ng Biblia. All day long, I have my hand outstretched, but nobody care and nobody go back to me. Kaya nais ko pong ipaunawa kung ikay lugmok, kung ikay bigong-bigo, at kung pagod na pagod ka na sa kirot sa iyong katawan, nais kong ipaalala sa iyo, nakadipa ang mga bisig ng ating Diyos at ating Panginoon. Inaantabayanan ka niya at ganito ang kanyang pangungusap. Halika na mabigat ang pasanit dalahit pagod sa buhay. Halika na at pagpapahingahin kita. So He is soft-spoken at siya po ay malambing at siya po ay mapagmahal. Kaya nga po ako ay naligtas dahil doon sa pagtawag niya. At laging tandaan po natin, ikaw at ako ay tinitingnan niya at ikaw at ako ay nasa kamay niya. I will do the fighting for you. Kaya ang sabi ng Biblia, David always get victory. He is always victorious, triumphant, because the hand of God is with him. Kapatid, kay Jesucristo, tayo ay naging anak ng Diyos at sa pamamagitan ni Jesucristo, ang kamay ng Diyos ay sasama sa atin. So na-develop po natin yung confidence and faithfulness. God is faithful and let us return His faithfulness with our faithfulness. Hindi po namin gustong matapos ang palatuntunang ito na hindi namin kayo nabibigyan ng pagkakataon upang tanggapin si Jesus bilang inyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Sa pagsampalataya sa Kanya at pagsambit ng Kanyang dakilang pangalan, ito ang inyong magiging passes, access, visa or passport para makapunta sa langit. Ang sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish but will have everlasting life. Only in Jesus there is salvation. Kaya sa pagsunod po ninyo sa panalangin ito, titiyakin ko po sa inyo, sa lahat ng taga-subaybay, your life will never ever be the same again. There will be a great turnaround. You will have peace, joy, and satisfaction, and you will have contentment. Kaya halina at isuko ang inyong buhay and allow Jesus to be the center of your life. Sundan po ninyo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyong harapan. Nagpapakumbaba at nagsusumamo. Dalangin ko na pumasok ka sa aking buhay at tinatanggap kita bilang aking personal na tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala at pagkukulang. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin at nabuhay na maguli. At ang iyong dugo ay nabubuo at tumigil sa krus ng Kalbaryo upang ako'y linisin at hugasan sa aking mga kasalanan. Aming Ama, salamat sa iyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa panalangin ito, ini-encourage po namin kayo na maghanap ng simbahan na malapit sa inyong lugar. Hindi lamang po dito sa aming simbahan, sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa Green Hills, San Juan. Pero pwede po kayo maghanap ng simbahan na walang ibang saligan ng katotohanan ginagamit, kundi ang Biblia at sumasampalataya sa Diyos Ama at sa Anak at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Humanap po kayo ng maraming simbahan sa buong Pilipinas at sa lahat ng karatig bansa sa Asia na nagtuturo ng puro at dalisay na salita ng Diyos. At sa palatuntunan pong ito, kailangan po nating laging magpatuloy on air at maraming makapanood sa iba't ibang kaparaanan, radyo at telebisyon, internet, through website. Kailangan po namin ng inyong pinansyal na kaloob. Opo, we need partners. We need people who will contribute financially. Kailangan po namin ng
pagsama ninyo sa paghahatid ng mabuting balita. Kaya anuman pong halaga, whether it is peso or in dollar, we need your support urgently. Send it now and bless the ministry and bless the whole nations of the world to receive the gospel of Jesus Christ. Ano man ang halagang inyong ipapadala, maaari nyo po itong ihulog sa ating mga bangko, sa Banco de Oro Universal Bank, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Andyan po ang mga detalye, andyan po ang mga contact numbers, i-fax or i-email po ninyo ang mga deposit slip, i-acknowledge po namin yan. At bilang pasasalamat, padadalhan po namin kayo ng anointing oil at isa sa mga best DVD preachings ni Pastor Greg. Pagpalain kayo ng Panginoon, I declare blessing, I declare the goodness of the Lord, I declare prosperity, and I declare that you will be the head and not the tail, that you will be blessed in coming out, blessed in the city, blessed in the field, and whatever your hands touch will prosper. Pagpalain kayo ng Diyos, sumagana, at maging matagumpay sa pangalan ni Jesus. Again, maraming salamat. Until next time, dito po sa himpilang ito, sa istasyong ito, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Di mauubos ang biyaya ng Panginoon. Walang tigil, umaapaw ang kanyang biyaya. God bless you, and we love you with the love of the Lord. And then our expectation. What is our expectation? That the great love, dito po tayo magtatapos sa John 16:20, o sa John 16:27 at 17:26. Dito po tayo magtatapos. This is our great expectation. For the Father Himself loveth you because you have loved me and have believed that I came out from God. So, ang kailangan po nating paniwalaan, 24 oras araw-araw, iniibig tayo ng Ama. Dahil iniibig natin si Jesucristo. Paano natin kukunin ang pag-ibig ng Ama? Ibigin natin ang Panginoong Jesucristo. At paano natin iibigin ang Panginoong Jesucristo? Sumampalataya lamang tayo sa Kanya, anuman ang sitwasyon ng ating buhay. And then sa 17:26, and I have declared unto them by thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them and I in them. So pansinin po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay mapa sa atin, at si Jesucristo ay mapa sa atin din. Kaya nga po, sa kabuuan, hindi mawawasak ng anumang kapangyarihan at anumang puwersa ng kadiliman at kasamaan ang ating pananatili sa kamay ng Diyos, sa paningin ng Diyos, at maging sa isipan ng Diyos. Kaya nga po, bago ako manalangin sa pagtatapos, I will make a challenge for you. I know kung ano ang magiging kahihinatnan ng bawat masunurin sa Kanya. Ang unang hamon ko, tanggapin mo si Jesucristo bilang iyong sariling tagapagligtas, at itong maiksing panalangin ito ay iyong sundan. Sabihin mo, Jesucristo, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo at tinatanggap kitang aking sariling tagapagligtas, Panginoon at Diyos, mula sa sandaling ito. At hinihiling ko, puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Salamat, Ama, sa kaligtasan at kapangyarihang maging iyong anak, kay Jesucristo. So ngayon, ikaw ay anak na ng Diyos, kaya't ikay espiritual na. Kaya't ang palatuntunan ito, isusunod ko na rin ang hamon sa mga sumusubaybay sa palatuntunan ito, na alam kong kayo ay napagpala at kayo ay nagbukas ang puso at ang isipan. At sa pamamagitan ng sama-sama, because we are a family, we are also a team, para maabot natin ang higit na mas maraming tahanan, maraming tao, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa maraming bansa sa paligid. At para natin magawa ito, so every work, every project, every endeavor, every dream has a need. And it is not only prayer, it is not only people,
it is not only talents, it is also money. So I challenge everyone to give to this ministry that desire nothing but the glory of God by us, that desire nothing but your benefits and blessing, because it is only in giving that there will be a harvest, a receiving. It is only in sowing that there will be a harvest. So, ating unawaing mabuti na ikaw kapag nagkaloob ka, una, ikaw ay ikararangal ng Diyos. Ang hindi ba nagkakaloob, hindi ikinararangal? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Na ang ibig ko pong sabihin ay kakaiba ang magiging iyong kalalagayan sa harapan ng Diyos. 12 alagad. Ang pinakamalapit lamang ay si Juan sa Panginoon. At siya ang bukod tangi na pinagkalooban ng higit na mas magandang at malalaking kapahayagan. Kaya nga po, kapag tayo po ay nagsanay sa pagkamasunurin, katulad ng mga alagad na si nanay ay sa pagsunod at ito'y nagsisimula sa pagtitiwala. So my challenge is this: give today. That shows your confidence in God. Magbigay ka ngayon at yan ay pagpapakilala na may tiwala ka sa Diyos. Nang ibig kung sabihin na hindi ka na wawalan ng pag-asa. Sapagkat ang ating mataas na pag-asa, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Kaya, when you give, then it will be returning back to you more than as what you have given. Lagi pong sobra ang babalik sa iyo kaysa iyong ibinigay. Kaya dadalangin po ako for your obedience to this challenge. Father, in the name of Jesus, receive the honor by the power of the name of your Son and by the leading and prompting of the Holy Spirit. Let everyone receive this is challenge so that they will be one with this ministry and with this your servant to enlarge the border of the reach of this ministry so that many lost souls will be found and be brought back to you. Bless them mightily and powerfully for thy glory in Jesus Christ's name. Amen. Purihin ang Panginoon, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. Hangad po namin na kayo ay maging patuloy na mapagpala ng palatuntunang ito at maraming maabot at maligtas at makaranas ng biyaya ng ating Panginoon. At para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng mga partners, covenant partners, faith partners, at financial supporters para maipalaganap ang mabuting balita. Marami pa po tayong dapat maabot, 7,107 islands all over the Philippines and neighboring countries sa Asia. We need a tremendous financial effort para po sa continuity ng gospel, ang salita ng ating Panginoon. At para po sa inyong mga kaloob na ibibigay for 1,000 pesos, padadalhan po namin kayo ng isang relos na ito ng Great Day to Live para kayo ay alalahanan na ang bawat oras ay mahalaga, ang bawat oras, libo-libo ang namamatay at kailangang makarinig ng mabuting balita. Kaya sa inyo pong ipapadalang 1,000 pesos, papadalhan po namin kayo ng relos na ito, door to door, right at the very doorstep ng inyong tahanan. Just deposit 1,000 pesos sa mga details na nakikita nyo sa screen and we will send you this watch right in front of your doorstep. Salamat sa inyong pagtugon. Together, we are partners, we are co-laborers, and let us reach out the lost for Jesus and let Jesus be known that He is the way, the truth, and the life. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil
bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa